Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So a pleasant day, my dear students. So welcome to your personal development. So today, we will tackle the last lesson, the lesson 13, Insight into One's Personal Development. So here's our last lesson in the second quarter. So before we proceed to our new lesson, so we have objectives. So at the end of this lesson, you should be able to explain the factors in personal development that may guide him or her in making important career decisions as adolescents, and to share insight that make him or her realize the importance of personal development in making career decisions as adolescents, and construct a creative visualization of his or her personal development throughout the various stages she went through: stressor, influence, and decision-making points, and a personal profile analysis. So here's our objectives that we need to accomplish for today's lesson. So before we proceed to our new lesson, so I have a question to you. So we have a question. So why is personal development an important component of setting a career life's goals? So according to Paulo Coelho, technology is not an alternative to real life. Facebook is not an alternative to friendship. Enjoy both, but don't forget you need real people around. So yun po yung base kay Paulo Coelho. So now let's proceed to the first one. So personal mission statement. So what is personal mission statement? So a personal mission statement defines who you are as a person or as a team member where you work, and identifies your purpose, whether that's in the office or simply in life. It explains how you aim to pursue the purpose and why it matters so much to you. So pag sinabi natin ang personal mission statement ay isang maikling pahayag tungkol sa iyong layunin sa buhay. Dito mo inilalahad kung ano ang pinakamahalaga sa iyo, anong klaseng tao ang nais mong maging, at ano ang gusto mong makamit. Isa itong gabay sa paggawa ng desisyon sa buhay at karera. So halimbawa, bilang isang responsibling mamamayan, layunin kong gamitin ang aking kaalaman sa agaham upang makatulong sa pagresolba ng mga suliraning pangkalikasan at maging inspirasyon sa mga kabataang Pilipino upang mahalin at pangalagaan ng kalikasan. So bakit mahalaga ang personal mission statement? Nagbibigay linaw sa iyong direksyon sa buhay at karera, nagpapalakas ng loob na sa panahon ng pagdududa o pagkalito, nakakatulong sa paggawa ng matalinong desisyon batay sa iyong paniniwala at layunin, at higit sa lahat, nagpapakita ng iyong pagkatao at kung anong klaseng kontribusyon ang gusto mong ibahagi sa mundo. So ang mga gabay sa pagsulat ng iyong personal mission statement, ito ang pinakamahalaga sa iyo. Or pangalawa, anong klaseng tao ang gusto mong maging? Pangatlo, paano mo gustong makatulong sa iba o sa lipunan? Ano ang iyong pangarap o layunin sa buhay? So yun po ang personal mission statement. So now let's proceed to the next one. So author and career coach Don Miller say a good mission statement should include 3 things. So your skills and abilities, 2 your personality traits, and 3 your values, dreams, and passions. So according kay Don Miller, we have 3 things. We have a good mission statement should include 3 things. So meron daw 3 bagay kang dapat. So now let's proceed to the next one. So why a personal mission statement is useful. Crafting a personal mission statement will serve you well in life. It helps you focus on how to meet your long-term goals. It serves as a guidepost for where you want to go in life. So ang personal mission statement ay isang mahalagang kasangkapan sa personal na pag-unlad at tagumpay sa buhay. Hindi lang ito simpleng payag, kundi isang matibay na gabay na tumutulong sa iyo na manatiling nakatuon sa iyong mga layunin, pagpapahalaga at direksyon sa buhay.
So, ang mga dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ang personal mission statement ay nagbibigay ng klarong direksyon sa buhay. Kapag malinaw kung ano ang layunin mo, mas madali mong matukoy kung anong mga hakbang ang dapat mong gawin. So, halimbawa, kung bahagi ng iyong mission ang maging mabuting tagapagturo, alam mong dapat tahaking ang landas ng edukasyon or training. So pangalawa, tumutulong sa paggawang ng mahalagang desisyon. Sa bawat pagpili ng kurso, trabaho, relasyon, magagamit mo ang iyong mission statement bilang gabay kung anong akma sa iyong layunin. So tanong mo sa sarili mo, ang desisyon ito ba ay tugma sa personal na mission ko? So pangatlo, nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob. Sa panahon ng pagsubok o pagkalito, ang personal mission ay paalala ng bakit ka nagsimula at ano ang pinahahalagahan mo. So nakakatulong itong i-motivate ka kapag nawawalan ka na ng gana o direksyon. So pang-apat, gumagabay sa pagpapasya ng tamang karera. So ang personal mission ay nakakatutulong upang pumili ng karerang akma sa iyong mga paniniwala, interes at layunin sa buhay. Hindi ka maliligaw sa trabahong wala sa puso mo. And lastly, nagpapalalim ng self-awareness. So sa paggawa ng mission statement, mas nakikilala mo ang sarili mo, ang iyong mga kahinaan, lakas at pinapahalagahan. So halimbawa, kung ang personal mission mo ay gamitin ang aking kakayahan sa komunikasyon upang maghatid ng makabuluhang impormasyon sa komunidad, malinaw na ang landas mo ay maaaring humantong sa journalism, public service o edukasyon. So sa kabuuan, ang personal mission statement ay parang compass. Hindi nito sinasabi kung ano ang eksaktong mangyayari sa hinaharap, pero ginagabayan ka kung saang direksyon ka dapat magpunta. Isa itong matibay na pundasyon sa pagbuo ng buhay na may layunin at kahulugan. So, yun po si personal mission statement. So now let's proceed to the next one. So how to write a personal mission statement. So once they are written, a personal mission statement seems simple, but if they are done well, they require a lot of effort to create. Think about your life, principles and goals. Why did you set these goals? How do your goal makes you a better person? And the mission statement should answer this question in 50 words or less. So try to get to the heart of who you are and exclude unnecessary details. So don't worry if your statement does not mirror someone else. Every statement is different because no two people are the same. So now let's proceed to the next one. So personal development, hindsight, and foresight. So now let's proceed to the next one. So factors affecting personality development. So we as individuals display characteristics that enable us to describe our behavior. So this behavior denotes our personality. According to Farrant, 1964, personality is defined as the projection of us to others. And while Maynard, 1976, defined personality as the sum total of individual traits in which person expresses him or herself differently. So ang pag-unlad ng personalidad, so ang factors affecting ng personal development, ito ay ang pag-unlad ng personalidad ay isang patuloy na proseso kung saan ang isang tao ay nahuhubog ang kanyang ugali, asal, damdamin, at pakikitungo sa kapwa. So maraming salik ang nakakapekto sa kung paano umunlad ang ating personalidad mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. So narito ang mga pangunahing salik or factors na may malaking impluwensya sa pag-unlad ng personalidad. So number 1 is likas na katangian, so heredity or genetic factors. Ito ay mga katangiang namamana mula sa ating mga magulang tulad ng physical na anyo, talino, at ilang ugali. So halimbawa, maraming mana mo ang pagiging matalino. Maaaring mamana mo ang pagiging matalino, mahiyain o palakaibigan sa isa sa iyong magulang. Pangalawa, pamilya or family environment. Ang family environment ang unang institusyon humuhubog sa isang bata. Ang paraan ng pagpapalaki, pagpapamahal, at pagdidisiplina ay may malaking epekto sa personalidad. So halimbawa, ang batang lumaki sa mapagmahal at maunawing pamilya ay kadalasang lumalaking may tiwala sa sarili. Pangatlo, edukasyon at paaralan. So sa paraang natututo ang bata, hindi lang sa paaralan natututo ang mga bata, hindi lang ng kaalaman, kundi pati ang ng disiplina, pakikitungo sa ibang tao,
at tamang asal. So, ang mga guro at kaklase ay may epekto rin sa kanyang pag-uugali. So, halimbawa, ang isang estudyante aktibo sa school's activities ay mas nagiging tiwala sa sarili at responsible. So, for kapwa o kaibigan, ang mga kaibigan at kagrupo ay may malaking impluwensya lalo na sa panahon ng kabataan. So, halimbawa, maaaring matutong manigarilyo o uminom ang isang bata kung ito ang ginagawa ng kanyang barkada. So, media at technology. Ang mga palabas sa TV, internet at social media at video games ay mas malaki na impluwensya sa pananaw at paniniwala at ugali ng tao. Halimbawa, ang madalas na panonood ng marahas na panlabas ay maaaring makaapekto sa asal ng isang bata. So, kapaligiran or environment. Ang lugar na kinalakihan, maingay o tahimik, maayos o magulo, positibo o negatibo, ay nakakaapekto rin sa ugali at pananaw sa buhay. So, halimbawa, ang isang batang lumaki sa ligtas at maayos na komunidad ay maaaring mas kalmado at masaya. So, and the last one is karanasan sa buhay. Ang mga karanasan, mabuti man o masama, ay nakakatulong sa paghubog ng personalidad. So, halimbawa, ang taong dumaan sa hirap sa buhay ay maaaring maging matatag at mapagkumbaba o di kaya ay napakasipag. So, sa kabuuan, ang personalidad ay hindi basta namamana o likas lang, kundi nahuhubog sa pamamagitan ng kapaligiran, edukasyon, karanasan at ugnayan sa ibang tao. Kaya mahalagang alagaan ang ating kapaligiran at ugnayan sa kapwa upang mas maging maayos ang ating personalidad at pag-uugali. So yun po si factors affecting personality development. So now let's proceed to the next one, the factors. So the first factors is environmental factors. So like what I said earlier, so environmental factors play a vital role in the development of personality. According to Law 1997, it is emphasized that personality of the individual develops in the social environment. Physical environment includes the influence of climate condition of a particular area of country where person lives. In the Philippines, we only have two seasons, namely the rainy season and the dry season. So pag sinabi natin environment, so ang lugar na kinalakihan, maingay o tahimik man, maayos o magulo, positibo o negatibo, ay nakakaapekto rin sa ugali at pananaw sa buhay. So halimbawa, ang isang batang lumaki sa ligtas at maayos na komunidad ay karaniwang mas kalmado at masaya ang kanilang buhay. So the next one is family environment. So also play vital role in our personality development. Family is the cradle of all social virtues. Thus, what you become as a person depends on how your parents raise you as a child. The type of training the early childhood experience received from the family plays an important role in the development personality. So, ang pamilya ang unang institusyong humuhubog sa isang bata. Ang paraan ng pagpapalaki, pagmamahal at pagdidisiplina ay may malaking epekto sa personalidad. So halimbawa, ang batang lumaki sa mapagmahal at maunawing pamilya ay kadalasang lumalaking may tiwala sa sarili. Sa cultural environment, so it's another factor, cultural tradition, ideals, and family values which are accepted in particular society. All these factors leaves character strength on your personality development. So personality as a person. So the next one is another factor is the school environment. So since it plays an important part in molding the personality as the student like you, the school poses new problems to be solved, new taboos to be accepted into the superego, and new models or behaviors to observe or imitative, positive or negative values. So sa paaralan naman, natututo ang bata hindi lang kaalaman kundi pati na disiplina, pakikitungo sa ibang tao at tamang asal. Ang mga guro at kaklase ay may epekto rin sa kanyang pag-uugali. So halimbawa, ang isang estudyante aktibo sa school activities ay mas nagiging tiwala sa kanyang sarili at responsible. So yun po yung mga factors. So now let's proceed to some good personality development tips at a glance. So here's our tips. So keep a smart head and keep cool. Don't copy anyone. Create your own personal style. Don't dub yourself. Be an active listener. Learn to have patience and focus on your communication skill. Be polite and gentle with your words. So you should look smart
when you dress up, or be executive when you dress. So next one is don't shout or be aggressive. And next one is be more passionate about your work and be optimistic. The next one is accept and recognize your weak points. And the last one is learn to appreciate others. It helps the same qualities to be grown is in us too. So ito po yung mga tips para maging good po yung ating personality. So now let's listen to your activity. So in your activity, my life story. So construct a creative visualization of your personal development through the various stages you went through: stressors, influence, and decision-making points, and personal profiles analysis. So make your life a story worth telling. So here's your activity na ipapasa nyo siya sa akin. Isusulat nyo siya sa yellow paper and ipapasa nyo siya sa akin through PM. So, and that's our lessons for today. So, I hope you learned a lot in this lesson. So, if you have any question, clarification regarding this lesson, so don't hesitate to ask me, okay? I'm your teacher. I will help you. So, thank you and goodbye.